Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, habang tayo ay nagpapakumbabang lumalapit sa Diyos, tinataas natin at pinagdarasal ang ating mga kanya-kanyang intensyon. Isipin din natin at ipagdasal ang ating mga kapatid na may sakit, ang mga nawawala, ang mga nalilito, ang mga nawawalan na ng pag-asa. Naway tayong lahat ay bigyan muli ng bagong lakas ng Diyos. Minsan sa ating paghahanap buhay, hindi naman tayo nakakahanap ng buhay. Minsan sa ating paghahanap buhay, tayo ay unti-unting namamatay. Mga kapatid, hindi po masama na maghanap ng pera. Habang tayo ay nabubuhay dito sa mundo, kailangan natin ang pera. Pero baka makalimutan natin na mas kailangan natin ang Diyos. Dahil tanging ang Diyos lang ang ating buhay, ang ating daan, ang ating katotohanan. Tanging si Jesus lang ang magpupuno lahat ng ating pangangailangan. Bago tayo maghanap buhay, maghanap ng kayamanan, hanapin muna natin at lapitan ang ating Panginoong Hesukristo na pagmumulan at magbibigay ng umaapaw na pagpapala at grasya sa atin. Sa mga pagkakataon na kung saan nakalimutan natin na hanapin muna ang Diyos, sa mga pagkakataon na kung saan nakaligtaan natin na gumawa ng mabuti sa iba. Ngin natin muli ang awat pagpapatawad ng Diyos para tayo ay makitang karapat dapat na makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinananauli at pinapahalagan mo ang wagas na katapatan. Taguyan mo ang aming kalooban upang mahubog sa sagisag ng iyong Espiritu at maging matatag sa pananalig at masipag sa gawa ng pag-ibig sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Sinabi ng Panginoon, parurusahan ko ang sinumang tumatalikod sa akin at nagtitiwala sa kanyang kapwa. Sa lakas ng mga taong may hangganan ang buhay, ang katulad niya'y halamang tumubo sa ilang, sa lupang tigang at sa lupang maalat na walang ibang tumutubo. Walang mabuting mangyayari sa kanya. Ngunit, maligaya ang taong nananalig sa Panginoon. Magpapalain ang umaasa sa Kanya. Ang katulad niya'y halamang nakatanim sa tabi ng batisan. Ang mga ugat ay patungo sa tubig. Hindi ito manganganib kahit dumating pa ang tag-init. Sapagkat mamamalaging luntian ang mga dahon nito. Kahit di umulay, wala itong aalahalahanin. Patuloy pa rin itong mamumunga. Sino ang makakaunawa sa puso ng tao? Ito'y magdaraya at walang katulad. Wala ng lunas ang kanyang kabulukan.
Akong Panginoon ang sumisiyasat sa isip at sumusubok sa puso ng mga tao. Ginagantihan ko ang bawat isa ayon sa kanyang pamumuhay at ginagantimpalaan ayon sa kanyang ginagawa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang umaasa sa Panginoong tuwina. Mapalad ang umaasa sa Panginoong tuwina. Mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama upang sundan niya ang kanyang payot maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang taong ang laging hadikay, pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral, ang utos ng puon siyang binubuhay sa gabi at araw. Mapalad ang umaasa sa Panginoong tuwina. Ang katulad niya'y isang punong kahoy sa tabi ng batisan. Sariwa ang dahot, laging namumunga sa kapanahunan, at anumang gawin ay nakakatiyak na magtatagumpay. Mapalad ang umaasa sa Panginoong tuwina. Ngunit iba-iba ang mga masamang tao. Ipa ang kawangis. Siya'y natatangay at naipapadpad kung ang ahangin ay umihip. Sa taong matuwid ay Panginoon ang siyang mag-iingat. Ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak. Mapalad ang umaasa sa Panginoong tuwina. Mapalad ang nag-iingat sa kanyang pusong matapat ng salitang nagbubuhat sa poong Diyos ng liwanag sa tiyagay aaning ganap. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, sinabi ni Jesus sa mga Pariseo, may isang mayamang nagdaramit ng mamahalin at sagasagana sa pagkain araw-araw. At may isa namang pulubing nagngangalang Lazaro, tadtad ng sugat at nakalupasay sa may pintuan ng mayaman upang mamulot kahit mumong nahuhulog mula sa hapag ng mayaman. At dooy nilalapitan siya ng aso at dinidilaan ang kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay ang mayaman at inilibing. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa Hades, tumingala ang mayaman at kanyang natanaw sa malayo si Abraham, kapiling si Lazaro. At sumigaw siya, Amang Abraham, mahabag po kayo sa akin. Utusan niyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, Anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay sa ibabaw ng lupa. At si Lazaro'y nagtiis ng kahirapan. Ngunit ngayoy inaaliw siya rito, samantalang ikaw na may nagdurusa. Higit sa lahat, inilagay sa pagitan natin ang isang malaking bangin upang ang mga narini ay hindi makaparian. At ang mga nariyan
ay hindi makaparini. At sinabi ng mayaman, kung gayon po, Amang Abraham, ipinamanmanhik ko sa inyo, papuntahin niyo sila sa bahay ng aking ama, sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki. Paparoonin niyo siya upang balaan sila at nang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa. Ngunit, sinabi sa kanya ni Abraham, nasa kanila ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta. Pakinggan nila ang mga iyon. Hindi po sapat ang mga iyon, tugon niya. Ngunit kung pumunta sa kanilang isang patay na muling nabuhay, tatalikdan nila ang kanilang mga kasalanan. Sinabi sa kanya ni Abraham, kung ayaw nilang pakinggan ang mga sinulat ni Moises at ang mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka naming Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Masama po bang maging mayaman? Is being rich bad, wrong, or evil? May mali po kasi tayong pananaw, tayong mga Kristiyano, tungkol sa pera at kayamanan. Akala natin ang pera at ang pagiging mayaman ay masama. Hindi po ba? Saan galing po itong paniniwalang ito? Ito ay marahil sa ating misinterpretation ng banal na kasulatan. Ano madalas ang sinasabi ng ibang Kristiyano? Di po ba maririnig mo sa iba ito? Money is the root of all evil. Pero mali po ang kasabihan na yan. Ang tamang turo sa Biblia, basahin nyo man po, that the desire for money is the root of all evil. Hindi naman po masama ang pera. Ang masama, yung pagnanasa natin sa pera at kayamanan. Amen? Meron din pong ibang tao, kaya inaakala na masama ang pagiging mayaman ay dahil sa karakter na ating narinig dito sa nabasang Ebanghelyo, dito sa talimhaga sa kwento ng ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi kasi ni Jesus dito sa talimhaga niya, noong namatay daw ang mayaman, napunta siya sa impyerno. Pero itong mahirap na ang pangalan ay Lazaro, siya ang dinala sa langit, sa paraiso. Bakit ba naparusahan ang mayaman? Dahil ba mayaman lang siya? Mga kapatid, kailangan po nating unawain. Napunta sa impyerno ang mayaman, hindi dahil sa kayamanan niya. Dinala sa impyerno ang mayaman dahil nagkulang siya sa paggawa ng kabutihan. Wala naman pong kinalaman ang pera sa kaparusahan ng mayaman. Tandaan niyo po yan. Ano talaga ang kasalanan nitong mayaman? Wala siyang ginawang mabuti para maibsan ang paghihirap ni Lazaro. Hindi niya pinansin ang pangangailangan ni Lazaro. Sobra-sobra ang kanyang kayamanan, sobra-sobra sagana sa pagkain. Pero nakikita niya, namumulot na lang nga ng pagkain. Bakit hindi niya pinakain? Bakit hindi niya tinulungan itong kawawang si Lazaro? And this is the reminder for all of us, my dear friends, that sin is not only doing what is wrong, but you are actually sinning when you fail to do what is right and good. Ang tawag pa nga po natin dito ay sin of omission. At sa umpisa ng misa, hindi po ba
Sinasabi natin yan, kino-confess natin, I confess the things that I have done wrong and the things that I have failed to do. Kaya nga po mga kapatid, mag-ingat kayo kapag binabaliwala niyo ang paghingi ng tulong ng iba. Do not make the big mistake of ignoring the needs of the poor. And if you cannot help the helpless, please, at least do not hurt them. Kung hindi mo rin naman kayang bigyan ng limos yung mga mahihirap, wag mo naman silang husgahan. Wag mo naman silang pagalitan. Wag mo silang tatawagin na tamad. Kapatid, hindi mo naman alam yung mga pinagdadaanan ng mga mahihirap. Napakadaling maghusga sa iba. Pero baka mabigla ka kung ikaw yung nabuhay doon sa kalagayan nila. Hindi mo naman alam yung mga option nila eh. Hindi mo naman alam yung kanilang nararamdaman, yung kanilang naiisip. Kung hindi ka rin naman magpapautang, wag mo naman pangaralan o chismis yung taong umuutang sa iyo. Nagpapatulong na lang sa iyo pag bibisitan mo pa. Di po ba? Madalas din tayong nagkakasala po sa ating mga kamag-anak, sa ating mga kapamilya, kapag hindi natin pinapansin yung mga hinaing nila. Oo, alam ko, tinuturuan nyo silang tumayo sa dalawa nilang paa. Pero kapatid, kung sobra-sobra na yung iyong kayamanan, please, kahit konting tulong lang, bakit hindi mo sila bigyan? Habang ikaw ay nakatira sa napakalaking bahay, alam mo naman, yung iyong kapatid, tumutulo na yung kanilang bubungan. Magkano ba ang yero? Hindi mo ba sila pwedeng bigyan? Habang ikaw, gabi-gabi, nakakapag-Starbucks ka. Yung mga kamag-anak mo, nagtitipid. Magkano bang bigas? Mahal ba? Bakit hindi mo sila bigyan? Ano po ang turo ni San Pablo? Ang sulat niya kay Timoteo chapter 5 verse 18, sabi po niya, ang sino man hindi kumalinga sa kanyang mga kamag-anak, lalo na sa mga kabilang sa kanyang pamilya, ay tumatalikod sa pananampalataya at mas masama pa kaysa sa hindi nananampalataya. This means the worst kind of sin that we can do is to ignore the needs of our own family and relatives. Yung mga napakalapit sa iyo, hindi mo sila naririnig. Yung napakalapit sa iyo, hindi mo sila pinapansin. Isang malala, malubhang kasalanan yan, kapatid. At aminin natin, marami po sa atin ang ganyan, di po ba? Napakagalante pagdating sa mga barkada, sa mga kakumpare, pero kapag ang misis na nila ang humihingi, sinisigawan, pinagbubugnutan ang kanilang mga asawa. Pansinin niyo po, kapag sa ibang tao, ang bait-bait nila. Pero sa mismong pamilya, napakatipid nila. Pero ang tanong, bakit po pagdating sa bahay, napakasungit natin sa mismong pamilya natin? Bakit pagdating sa ibang tao na hindi mo naman kaano-ano, hindi mo naman kadugo, napakabait mo? Magandang itanong po yan, di po ba? Ano bang mabuting gawain na madalas pinagpapaliban natin? Sino bang mga tao sa buhay natin na minsan o madalas hindi natin napapansin o hindi natin tinutulungan? Ano ba ang nagiging hadlang para sa akin sa pagtulong ko sa iba, lalong-lalo na sa mga malalapit sa akin? Yes, money does not make you bad or evil, but just a warning, my dear friends. Remember that sometimes the more money, the less empathy. Ulitin ko po yun. More money, less empathy. Empathy, ibig sabihin, nararamdaman mo kung ano yung nararamdaman nila. Nararanasan mo kung ano yung nararanasan nila. Naiintindihan mo kung ano ang kanilang pinagdadaanan. Nakakaapekto po sa atin ang sobrang dami ng pera, lalong-lalo na sa ating pakikitungo sa ibang tao. Remember that wealth can affect
How you treat people. Minsan, isang hadlang po yan. Bakit hindi natin napapansin ang pangangailangan ng iba? Ito ay dahil masyado tayong nakatuon sa pagpapayaman. Aminin, meron ka na, gusto mo mas marami pa. The desire for money can make us blind many times for the needs of other people. Parang isa po kasing drugs ang pera, di po ba? We can't get enough of it. Meron ka na, gusto mo pa, ang dami na, para sa iyo hindi pa sapat. Isang dahilan bakit nawawalan tayo ng awa sa iba ay dahil puno ng pagnanais ang ating puso para sa pera. Amen, mga kapatid. Nasaan ang ating pagnanais sa Diyos? Baka makalimutan natin that when you seek the kingdom of God, everything will be given to you besides. Mahirap ka pa rin kung puro pera lang ang iyong hinahanap. Tandaan niyo po, sinong tunay na mayaman? Siyang palaging naghahanap sa Diyos. Dahil pag ang Diyos ang nasa puso mo, puno ka din ng pagmamahal. At sino po ba ang mga taong mapagmahal, di ba? Sila yung mga taong mababait. At pag ang tao mabait, mapagbigay, yan ang tunay na mayaman. Amen? Mga kapatid, paalaala lang po. First, more money will not make you happy. Contentment will make you happy. And a deep faith in God will give you true joy. Amen? Pero pangalawa po, kapag binigyan ka ng pera ng Diyos, tinatawag ka ng Diyos na maglingkod, na tumulong sa iba. Money should never make us selfish and greedy, but rather see money as a grace. See money as God empowering you to give and to share, because money can be a great servant. Ganda po na, no? Ang pera, tinutulungan ka para tumulong, para maglingkod sa iba. Huwag po niyong kamumuhian ang pera. Dahil kapag may pera ka, makakagawa ka ng mga mabubuting bagay. Di po ba? Makakapagpaaral ka ba ng mga bata, ng mga scholar, kung wala kang pera? Di ba hindi? Scholarship. Schools need money. Makakabili po ba kayo ng gamot, pantulong para gumaling ang mga may sakit kung wala kang pera? Di ba hindi? Money is used to fund research, to cure illnesses. Makakapagpakain ka ba ng mga gutom kung wala kang pera? Di ba hindi? Kapatid, habang tayo po ay nasa material na mundo, kailangan natin ng pera. Amen? At ang pera ay maaaring maglingkod, makatulong para sa mga mahihirap at sa mga nahihirapan. Again, the problem is not with money. The problem is with you when you do not understand why you want money. It is not a sin to be rich. Dahil tandaan niyo po, ang mga mahal na mahal ng Diyos in the Old Testament, mayayaman po ang mga yan. Moses, Isaac, Jacob, mayaman ang mga yan. Kailan nagiging masama ang kayamanan? Pag puro na lang kayamanan ng ating inaasam at kapag binabaliwala natin ang mga nangangailangan, nagiging masama ang kayamanan pag tayo'y nakakapit lang sa kayamanan. Amen? Kaya mga kapatid, magdasal po tayo sa banal na misang ito. Naway tayong maging swapang sa pera. Huwag din tayong magpabulag sa kayamanan. Buksan sana ng Diyos ang ating mga mata. Ng pera ay grasya, hindi lang para sa atin, kundi para sa mga walang-wala. Tulungan po sana tayo ng Diyos na maging mahabagin sa mga nangangailangan para kung magiging mabuting lingkod tayo ng Diyos, darating din po ang panahon na tayo ay makakapasok sa Kanyang kaharian doon sa kalangitan. Amen. Mga kapatid, alay po natin sa Diyos ang ating mga dasal at panalangin, ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami.
Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan naway ipadama ang habag ni Kristo sa mga dukha na nagpupunyagi para sa higit na makatarungan lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga natutuksong maging alipin ng kayamanan at kapatagang dulot ng material na bagay, naway makaunawa na nagmumula ang espiritual na kahirapan sa pagtatanging magbahagi sa kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Tayong lahat naway tumanggap ng biyayang magpakita ng awa at habag, pangunawa at pagiging bukas palad sa mga nangangailangan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin din natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Ama naming nasa langit, sa iyong pag-ibig at habag, puspusin mo kami ng iyong nag-uumapaw na kabutihang loob at tulungan kaming dumamay sa mga kapuspalad. Dinadalangin namin ito sa pamagitan ng Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga pag-aain ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa inyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pabanalin mo sa paghahain ngayon ang aming 40 araw na paghanda para sa pagkabuhay, upang ang ginaganap namin ay may sa loob ng lubusan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagbabakasakali mong kami bubuti, sinugo mo si Jesucristo upang pangunahan kami bilang pagsunod ng iyong atas na bigay. Pinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban, na mga apit dukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihandog, pagkakataong aming maisaloob ang kanyang ganap at kusang paglilingkod, upang sa iyo'y lagi kaming makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana,
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan, ng aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Poong Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan, ngayon at magpakailanman. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francesco, ang aming Santo Papa, si Florentino, aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Ngayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose ang kanyang malwalhating esposo. Kaisa na mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob.
Hinihiling namin kami adyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyong aking kapayapaan, binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Piso niyo po, kapayapaan po sa inyong lahat. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Yesu Kristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal,
ang pinapakinabangan naming paghahain ay mamamalagi nawa sa aming gawain at magpatibay sa mga ginaganap namin. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Remember, my dear friends, that though money is important, it is not the most important thing. Hindi ka nagiging masama sa pagiging mayaman. Nagiging masama ka kung ang gusto mo lang ay yumaman. Money can be a force for good. Kung merong kang pera, makakatulong ka. Kung ikaw ay biniyayaan ng pera, hindi lang para sa'yo yan. Pansinin niyo po, pag ginagastos mo ang pera, diyan ka sumasaya. Pero pag binibigyan mo ang mga walang pera, ang mga nahihirapan, ang mga nangangailangan, mas sumasaya ka. The only money that we can keep is the one that we spend, is the one that we give away. Tano po ang turo ng ating Panginoon that when we help the poor, we store treasure in heaven. Yung pera mo sa bangko, hindi sa'yo yan. Sa bangko yan. Kung talagang sa'yo yan, wag mo lalagay sa bangko. Gamitin mo, gastusin mo. Mga kapatid, wag po sana tayong magpabulag sa ating pagnanasa sa pera. Ang pagiging masama ay hindi lang yung gumagawa ka ng masama. Nagiging masama ka din kapag wala kang ginagawang tama. At ang pinakamasamang tao ay yung meron naman siyang pwedeng gawing mabuti pero pinagpaliban niya at hindi niya pinansin ang mga dapat niyang tulungan. Lalong-lalo na ang mga kapamilya niya at ang mga kamag-anak niya. Nga mga kapatid, para po sa ating assignment ngayon, tumulong po kayo ng kamag-anak niyong nangangailangan. Baka matagal-tagal na dahil may sakit ka ng loob o hindi ko alam kung pinag-aawayan niyo, binabaliwala niyo ang kanilang pangangailangan. Please, give time to help your poor relatives. Father, paano po ako? Mahirap ako. Hindi lang naman po pera ang pwede nating pantulong, hindi po ba? You can give your talent, you can give your time. You can visit them. You can talk to them. Baka matagal na may away kayo. Di kayo nag-uusap. Pinakamagandang grasya yan na pwede niyong ipagkaloob, pagkakasundo at kapayapaan sa inyong relasyon at ugnayan. So kung wala ka naman maibibigay, marami kang utang, naunawaan ko po. Pero meron ka pa rin pwedeng gawing mabuti. Ano yung matagal mo na dapat gawin na mabuti, hindi mo ginagawa? Pinagkakalaob, binibigay dyan sa iyo mga kamag-anak. So do not ignore those who are in need. They are very near to you. Malapit na malapit lang sila. Pero dahil sobrang busy ka sa pagtatrabaho, sobrang abala ka sa paghahanap buhay, kaya hindi mo sila napapansin at natutulungan. Mga kapatid, ang tunay na paghahanap buhay ay nakakapagbigay ng buhay sa ating mga kaluluwa. Kung ang paghahanap buhay mo ay nakakapatay ng relasyon at pagmamahalan sa iyong pamilya, hindi hanap buhay yan. Hanap patay yan. Kaya mga kapatid, kung gusto niyo pong mas pagpalain pa ng Diyos at pagdating ng araw ay makasama ni Lazaro sa kalangitan. Mga kapatid, ngayon pa lang, gawin mo yung matagal mo ng pinagpapaliban. Huwag mong babaliwalain
ang kabutihan na pwede mong pagkaloob sa iba. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At kayo'y basbasan ng Diyos makapangyarihan sa lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Pumayop kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.